mga sugo na ng batas ang sumagot sa aming panalangin para sa mga abusadong kerubin. Kaya ang Villa de Angels kanila nang susugurin. Nilamon na ng dilim ang naghaharing liwanag, kaya't ang Villa de Angels buhay na naman. Pati ang mga tinaguriang kerubin handa na. Meron pa ngang nagpapatibay ng tuhod para sa pamurningang walang tulugan. Stugs! Sige lang ng sige sa paghataw. Di rin nagpahuli ang mga animoy dancing queen. Giling, gulong, tila malaking entablado para sa pagpapakitang gilas ang dance floor. Ang bawat palabas sa entablado, animoy parating isang malaking big night. Pero ang hindi nila alam, this is the night. Pagliko ng mga operatiba sa port area, sabay likurin ang mga bewang ng mga dancing queen. Tuloy sa pagsayaw at paggiling. Alerto naman ang mga miyembro ng pulisya. Ang mga deboto parokyano nakatinga na sa itaas. Ang mga operatiba papalapit na. Habang ang mga mananayaw sa entablado abot langit lang ibinabandera. Pati kaluluwa kita na. Magdasal na kayo. Pagpasok sa bahay, aliwan ng mga dancing queen na CM Bar, tila balik sa totoong mundo ang mga nasa loob nito. Takbuhan ang ilan para makaiwas. Pero ang floor manager hindi nagawang tumakas. So hindi naman sleepless yun, sir eh. Opo. Sexy lang po yun, sir. Sexy lang naman. Naku naman, mukhang hindi kami na-entertain sa ganyang palusot. Inimbitahan maging ang iba pang tauhan ng bahay aliwan. Pati ang mga babaeng mananayaw at guest relations officer o GRO isinama ng mga operatiba. Anak, buhay ng maayos, ginaganyan nyo. Sa ilalim sa paunang investigasyon ng 7 tauhan ng CM Bar. Sa Villa de Angels, wala ring sinanto ang mga operatiba. Umalma ang ilan sa kanila. Pero ang mga sugo ng pulisya hindi nagpatinag sa kanila. Mga customer, pasensya na kayo, ha? Isinama ang 13 tauhan ng Villa de Angels sa tanggapan nila. Sa ospital ng Maynila, ipinasuri ang mga nasagip para raw matyak na walang anumang masamang nangyari nang sila'y isama ng operatiba. Pero bakas pa ang pagkalango sa alak ng ilan sa kanila. Sa ladies drink daw kasi sila kumukubra ng kita. Sa MPD, isa-isa nang umamin ang minor de edad sa grupo. Si Jane, hindi niya tunay na pangalan, 17 taong gulang na nanggaling pa raw ng Bulacan. Napilitan lang daw siyang pasukin ng impyernong trabaho dahil sa kahirapan. Kasi po ako na lang po kasi yung umaano sa amin. Yung nagtatrabaho. Bakit? Wala po kasing trabaho yung magulang ko. Pati ang 16 na taong gulang, natatawagin natin si Charm. Inakalang ito na ang langit na sasagip sa kanyang kalagayan. Financial problem, family problem. Pero ang kapalit daw ng malaking kita, sariling puri at katawan niya. Depende sa tao. Ano gusto nilang gawin doon. Kapag napatunayan ang kasala sa husgado, abot langit ang kasong kakaharapin ng mga sangkot dito. Sa mayari po, nasunto ko sa ng human trafficking. Ito, kung mapapatunayan, wala hong piyansa ito. Sa mga nagtatrabaho naman, inasunto lang natin sila ng working without occupational permit. Maselan at pinagbabawal ng batas na isa publiko ang tunay na pangalan ng mga dawit sa kasong human trafficking. Pero tinangka pa rin namin kunin ang paliwanag ng mga may-ari ng nasabing negosyo. Ang sister tila kaduda-duda kung totoo ang mga nakatalang pangalan at address nila. Wala rin sila ng sumalakay ang mga operatiba at sadya yatang hindi na nagpakita.
Pero ang mga negosyo nila, ipinasara na ng mga kinaukulan. Ang mga mananayaw at GRO na wala pang hustong gulang pangsamantalang kinupkop ng Reaction and Action Center o RAC, isang pasilidad sa lungsod ng Maynila. Bibigyan natin sila ng tamang atensyon dito, kasama ng medical na atensyon. At katulad ng sinabi mo, kung ito galing sa Bulacan, makikipag-ugnayan tayo sa social welfare ng Bulacan upang malaman natin yung immediate family nito. Pero bago natin gawin yun, i-undergo muna natin sila ng CPU, ng Child Protection Unit dito sa PGH, kung saan bibigyan sila ng therapy dito para buuin natin muli yung pagkatao nila. Ang pangako ng magandang buhay raw ang karaniwang dahilan kung bakit animoy may mga naliligaw na anghel sa ilang lugar dito sa lupa. Pinakamagandang pang-engganyo, lalo na sa mga taga-probinsya, para pumunta rito sa lungsod, itong Maynila. Siguro sa murang edad nito, napakadali mapaniwala nito, pati mga pamilya nito, na dito mabibigyan sila ng magandang buhay. Pero pagdating dito, ipapasok to na GRO, o pag minalas-malas to, dadalhin to sa Soundabat. Ang mga anghel na tila naligaw raw ng landas, may pag-asa pa. Maging sugo sana tayo para makaiwas sila sa disgrasya at pananamantala ng iba. Para ang mundong ating ginagalawan, maging langit din sa tulad nila. Susunod, grupong Haring Bakal, umaastang Diyos-Diyosan daw sa Bacoor, Cavite. Naghahari-harian sila doon sa lugar ng Queens Row at saka nagpapalaya sila ng mga residente ng Queens Row na wala namang basihan. Buod ang paghihiganti